Yeah, pero feel free to read with your eyes or to follow me with your eyes. Ano man pong version na inyong hawak. So again, Genesis chapter 12 verses 1 to 20. Pagkatapos po natin basahin ay tayo po yung mananalangin para sa pagpapala natin, Panginoon. Again, for our ministry of the word, Genesis chapter 12 verses 1 to 20, mula po sa ang Biblia na salin. Ito po ang salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Kaya't umalis si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abram ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. Isinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran. At umalis sila upang pumunta sa lupain ng Kanaan at nakarating sila roon. Verse 6. Dumaan sa lupain si Abram hanggang sa lugar ng Shechem sa punong ensina ng More. Noon, ang mga Kananeo ay nasa lupaing iyon. Nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong lahi. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. Mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Bethel at doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kanuran ang Bethel at nasa silangan ang Ai. Siya'y nagtayo roon ng dambana sa Panginoon at tinawag ang pangalan ng Panginoon. Si Abram ay patuloy na naglakbay hanggang sa Negev. Verse 10. Nagkagutom sa lupain kaya't bumaba si Abram sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang tagutom sa lupain. Nang siya'y malapit na sa Ehipto, sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa, alam kong ikaw ay isang babaeng maganda sa paningin. At kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa, at ako'y kanilang papatayin, subalit hahayaan kanilang mabuhay. Sabihin mong ikaw ay aking kapatid, upang ako'y mapabuti dahil sa iyo, at upang ang buhay ko'y makaligtas dahil sa iyo. Nang dumating si Abram sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda. Na makita siya ng mga pinuno ng Faraon, siya ay kanilang pinuri kay Faraon at dinala ang babae sa bahay ng Faraon. At pinagpakitaan niya ng magandang loob si Abram dahil kay Sarai at nagkaroon si Abram ng mga tupa, baka, lalaking asno, aliping lalaki at alilang babae, babaeng asno at mga kamelyo. Subalit pinahirapan ng Panginoon ng Faraon at ng kanyang sambahayan ng malubhang salot dahil kay Sarai na asawa ni Abram. Tinawag ng Faraon si Abram at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya'y iyong asawa? Bakit mo sinabing siya'y aking kapatid? Na dapat siya'y aking kinuha upang maging asawa? Kaya't ngayon, narito ang iyong asawa. Siya'y kunin mo at umalis ka. And lastly, verse 20. At nag-utos ang Faraon sa mga tao tungkol sa kanya, at siya'y kanilang inhatid sa daan ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang pag-aaral. Ito po ang banal na salita ng Diyos. Tanggapin natin ng may pagpakumbaba at pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po na malaya po namin muling mabasa at may pangaral ang iyong salita sa aming kalagitnaan na nakatuon sa iyong bugtong na anak, si Kristo Jesus, siyang aming Panginoon tagapagligtas. Hiling namin, Panginoon, yung paggabay sa bawat isa sa iyong lingkod. Ang biyaya mo, ang siyang patuloy naming maranasan nang sa gayon, sa kabila naming mga kahinaan, kakulangan, ang kayamanan ng iyong biyaya
ang aming taglayin at marinig at maikintal sa aming mga puso walang iba kundi ang katotohanan ng aming tunay na pag-asa, ang iyong dakilang pagliligtas ayon sa iyong biyaya, O Diyos. Nawa, patnubayan niyo po kami, may pangaral na tapat at malinaw ang iyong salita, at lahat kami maituon ang aming mga mata sa iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, ang siyang yung pinangako kay Abraham para sa kaligtasan ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Title po nating sermon ngayong umaga, gaya po na inyong nakita sa ating pong Facebook page, sa ating mga bulletin or liturgy, He by Himself hath sworn. He by Himself hath sworn. Kaya niyo po simulan ko ang ating pangangaral sa umagang ito sa ganitong kaparaanan. May ilang mga bagay, samusaring mga bagay na nasaksihan na natin o maaaring masaksihan in the future, nawawa hindi ho dito. Kung paano misuse or abuse ang text na ito. Itong Genesis 12. Una ay yung be like Abraham. Gayahin niyo si Abraham o si Abram. Hindi naman masamang gayahin yung mga tama niyang ginawa, pero tingnan natin, nabasa natin yung kung saan ay matindi yung kanyang pagkakamali sa harapan ng ating Diyos. So, say na hindi dapat yung be like Abraham, maging malinaw sa atin na nawa, huwag nating ma-miss yung point na si Abraham ay type of our Lord and Savior Jesus Christ, na pinatutungkulan yung pagdating ng pinaka-essence ng pangako ng Diyos. Ito pa, isa sa pamamaraan kung paano na-abuse or misuse ang text na ito, itong Genesis chapter 12 ay ito. Yung pagtawag ni Abraham, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham ay pagtawag ng Diyos sa ating lahat. Mali po yun. Nawa, maging aware tayo dun sa kamalian ng marami na ginagawa sa text na ito, making the congregation believe that God's call to Abraham is the same call to everyone. Mali po yun. Bakit? Kasi uuwi yun dun sa either you literally leave your country. No? Kasi uuwi yung application, umalis ka sa iyong bansa. Although naiintindihan ko kung bakit gusto ninyo. No? Ito mangyayari, no? It's either you leave literally your country because God calls you to be somewhere else. At kung hindi ma-justify yun, yung maling interpretation na yun, o misapplication na yun, ang gagawin na yung country ni Abraham ay nagsisimbolo ng figurative na country kung nasan ka ngayon. Yun ay kailangan mong iwan, patungo. No? Iwan mo ang iyong kinalalagyan patungo sa bagong kalalagyan na puno ng pagpapala ng Diyos. No? Mali po yung mga ganong klaseng preaching at application or interpretation. Ang key ay yung context, mga kapatid. Context is the key. Kung merong PM is the key, context is the key. Ang konteksto po ang kailangan para maunawaan natin how all this are centered upon the coming of the true seed of Abraham, and that is our Lord and Savior Jesus Christ. Ano ba yung context? In Genesis chapter 9 to 11, pinakita yung wickedness ng mankind even after the flood. Kaya nga, nung huling preaching ko bago mag-sabbatical, naalala niyo yung first point, yung man's position of sinfulness persists. Even after the flood, nagpatuloy yung katotohanan ng pagiging makasalanan ng tao. Paano to demonstrate? Kay Ham and his line through his youngest son, si Canaan o Kanaan. At hindi lang din yun. Hindi lang yun nangyari sa mga anak ni Noah na si Ham, na tumanggap nga ng curse ay yung youngest son ni Noah na si Ham,
At ang tumanggap nga ng curse ay yung youngest son ni Ham na si Canaan. After that, makikita natin that episode, yung lahat ng tao sa Shinar, sa kanilang pride or haughtiness, ano kanilang inattempt? To build a city na may tower na yung tuktok ay umaabot sa kalangitan. For what purpose? To make a name for themselves. And alam natin, sa pagkakapaliwanag sa inyo nakaraan, ang essence ng ginawa ng mga tao sa Shinar, na naging Babel, ay yung pag-despise at pag-disobey sa utos ng Diyos to fill the earth. Kaya yung swift judgment ng ating Diyos ay dumating at ginulo ng ating Panginoon yung kanilang lingwahe, yung kanilang isang lingwahe, patungo sa maraming lingwahe. Kaya hindi sila nagkaintindihan, and because of that, they were dispersed over the face of all the earth. Yun yung context, mga kapatid. Kahit dumating na yung dilubyo, the deluge or the flood, nanatili pa rin yung pagiging makasalanan ng tao. Ibig sabihin, mananatili pa rin o natili pa rin yung pangako ng Diyos na pagliligtas. In other words, sa kabila ng pagpapatuloy ng pagiging makasalanan ng tao, yung Diyos na may lalang na langit at lupa ay hindi mabibigo. The Lord who made the heavens and the earth cannot fail. Lalo pa, ang ating pag-uusapan ay yung kanyang plano ng mabiyayang pagliligtas for His fallen image bearers. Kaya makita natin, particularly sa Shinar, kung saan ginawa ng ating Panginoon na Babel, makita natin yung pag-scatter ng Diyos over the world, pag-scatter niya ng mankind over the world into many nations. Yung Diyos na siyang hari ng langit at lupa, ang kalooban ng Panginoon ay to bring forth a new nation through one man who would herald the kingdom of God on earth. Yes, nagpatuloy yung kasalanan ng tao, pero lalong higit magpapatuloy yung planong pagliligtas ng Diyos. At yung pagliligtas ng Diyos, kabahagi doon yung pagpapalawig ng kanyang kaharian ng katwiran at yung kanyang pasisimulan sa pamagitan ng isang tao na magiging isang bansa nang sa gayon, gaya nating binasa, sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng ipinangako sa kanya, lahat ng bayan sa buong mundo ay mapagpapala. From scattering over the world, mankind of many nations, God the King brings forth a new nation through one man who would herald the kingdom of God on earth, the man through whom the Messiah would come. Hence, dito po sa Genesis chapter 12, verses 1 to 20. God prepares us to understand that by His grace, that which He promised from the beginning, He will fulfill. And dito sa Genesis 12, makita natin, magsisimula yung pag-zero in sa isang tao, kay Abram. Ayon sa dakilang plano ng Diyos ng pagliligtas, makita natin paano kakasangkapanin ng taong ito nang sa gayon yung pagliligtas ay mapaabot sa buong mundo. Na makikita natin, maging tayo ay naging tagatanggap or recipients ng pangako na yun ng ating Diyos. And speaking of promise, kaya naman, para mas lalo nating maunawaan itong Genesis chapter 12 verses 1 to 20, tingnan natin yung tatlong bahagi na pinagkakalob sa atin dito natin Panginoon. Tingnan natin sa verse 1 to 9. Una, mga kapatid, tingnan natin, promise announced. I trust ito'y nasa ating liturgy. Kung di nyo masulat, ay nandyan yan. So for our first part, from verses 1 to 9, tingnan natin, promise announced. And then in verses 10 to 16, promise assailed. What happened? And lastly, third and last, in verses 17 to 20, despite that, we shall see that promise affirmed. So again, first, promise announced, verses 1 to 9. Second,
promise assailed, verses 10 to 16. Third and last, promise affirmed, verses 17 to 20. Let's begin expounding our first point. Promise announced. Let's go back to verse 1. Makita natin dito na nangusap ang Diyos directly kay Abram. Now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Makita natin, yung simula ng pangungusap ng Diyos kay Abram ay utos. God begins with a command. And maliwanag, ito'y pinatutuhanan ni Stephen. If you would open your Bible sa Acts chapter 7 verses 2 to 3, mababasa ninyo, si Stephen mismo sa kanyang speech or preaching sa mga Hudyo before he was stoned to death. By the power of the Spirit, this is what Stephen said. Brothers and fathers, hear me. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran, and said to him, go out from your land and from your kindred and go into the land that I will show you. Now, habang nagbabasa tayo in the comfort of our seat, okay, now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Okay, so what? Now, we have to understand kung gaano kabigat yung inuutos ng Diyos dito. Tingnan natin, yung clear command ay to forsake His nation. Now, although I understand that it must be easy for you to forsake our nation, especially in this particular point of our lives. But let's stick to the context of the text. The clear command is to forsake His nation. Makita natin yung pag-progress. Iwan mo yung bansa mo, iwan mo yung clan mo, tapos iwan mo yung pamilya mo. Diba? Sobrang bilis. Iwan pati pamilya. Marami sa atin, siguro mga bata tayo, lalo nung hindi pa tayo reform, nag-i-imagine tayo, sana mangusap din ng Diyos sa akin. Tapos nag-i-imagine kayo, parang akala mo, yung parang napapanood natin sa palabas. Pero dito nakita natin, unang salita ng Diyos kay Abraham, utos. And rightfully so. He is the king. He is the sovereign king. Ang utos ng Diyos kay Abraham ay ito, lisanin mo ang iyong bansa, lisanin mo yung iyong clan, lisanin mo ang iyong pamilya, ang iyong tahanan. Bakit? Pumunta ka dun sa lugar, sa lupa, na later on sasabihin ko kung ano yun. Diba? Naranasan nyo ba inutusan kayo ng inyong mga magulang? Dali mo dun. Saan po? Dun. Diba? Kasi naiinis tayo, na-frustrate tayo. Ang maliit na bagay, at least nandun ka pa rin sa bahay ninyo. Ito, hindi natin alam. Sabi ng Panginoon, umalis ka. Pupunta ka dun sa lupain na ituturo ko sa iyo. Pero kagandahan dito mga kapatid, itong command nito, hindi ito, it is not without accompanying promise. Nandun yung pangako. Ano yung pangako? Verse 2. I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Isa-isahin natin ito mga kapatid. Ito ay 7 great promises, 7 great promises. And if you had the opportunity in the past to study Hebrew literature or the Hebrew Old Testament, makita natin yung number 7 plays an important role in communicating completeness. Kaya yung paggamit ng Panginoon dito ng 7 great promises, wala ito ibang pinapakita kundi yung completeness ng pangako ng Diyos. Tingnan natin, I will make of you a great nation. Sabi ko nga, context is the key. Ang pangako kay Abraham ito, mula sa iyo ako'y gagawa ng great nation. Unlike the failed project in Shinar. Balikan natin, di ba?
Unlike the failed project in Shinar, which is Babel. Hindi ba? Ano ba sabi nun? Tara, magsama-sama tayo rito. Gumawa tayo ng makapangyarihang bansa na walang makakapagpaalis sa atin sa lugar na ito. Aabutin natin yung kalangitan. Pero nangyari, because they despised God's will, nandun yung swift judgment ng Panginoon. Exact opposite yung ginawa ng Diyos para kay Abraham. Yung mga naghangad na maging great nation, they were frustrated by the Lord. But this one, Abraham, he was called and he was given this promise. I will make of you a great nation. And tandaan natin, yung sinabi dito na word, great nation, hindi great people. Kasi pag people, minsan sa semantic range nagagamit to ng parehas, no? Kunyari, yung bansa, bayan, no? Ring natin sa ating mga politiko, no? Ang taong bayan. Sino ba 'yun? No? Yung mga paborable lang sa kanila. Dito sa pagkasabi ng Panginoon, I will make of you a great nation, hindi lang a great people. Kasi meron ng people si Abraham eh. Andun yung kanyang pamangkin, andun yung kanyang asawa, kanyang mga ari-arian. Yung sinabi dito na I will make of you a great nation means merong rule, may government and territory. Speaking of rule and realm. Hindi lang sa, okay, sige, lalaki pamilya mo, hindi, ikay magiging higit na bayan. Next, I will bless you. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yung I will bless you. But yun na yun. Yun yung pangalawa. I will make of you a great nation. I will bless you. Tapos yung pangatlo, make your name great. Now, balikan na naman natin yung context. Unlike the failed project in Shinar at Babel, ano ba yung layunin nila? Let us make a name for ourselves. Pero anong ginawa ng Diyos? The Lord frustrated them. The Lord crushed their project. Their desire to make or to seek a name for themselves. Ni-reverse ng Panginoon. Yun yung pangako dito kay Abraham. I will make your name great. Pang-apat, you will be a blessing. Balikan natin yung mas maaga na basa natin. Unlike Ham, sa pamamagitan ni Ham, na bunsong anak ni Noah, nasumpa yung kanyang bunsong anak. Kabaliktaran yung ginawa ng Diyos para kay Abraham, yung pangako ng Diyos kay Abraham. You will be a blessing. Hindi lang din yun. I will bless those who bless you. Kalakip nun, I will curse those who will curse you. Ganda na sinabi ni John Calvin, mga kapatid. No? Let me just read so as not to do any injustice sa kanya. Here, the extraordinary kindness of God manifests itself in that He familiarly makes a covenant with Abraham as men are wont to do with their companions and equals. For this is the accustomed form of covenants between kings and others, that they mutually promise to have the same enemies and the same friends. Ano sinasabi ng Diyos? Yung kaaway mo, kaaway ko. Yung kaibigan mo, kaibigan ko. Ganon nag-condescend ang Diyos kay Abraham sa kanyang pangako. This promise announced to him, and yung pangako na ito is gracious. Unilateral. And what do I mean by that? Walang anuman kay Abraham na nag-require na dapat gawin yun ng Diyos para sa kanya. It is out of God's sheer grace that He called Abraham to be His instrument to build that nation through which His kingdom will be established on earth. Kaya ang ganda mga kapatid, tandaan natin, si Abraham ay galing sa Ur of the Chaldees. At isa sa mga deities na sinasamba sa Ur of the Chaldees ay si Nana. And Nana is God, is their moon god. It's not the case na si Abraham was found having quiet time and devotion, no? At meron siyang scripture, wala. There's nothing in Abraham.
except being in the line of Shem. Pero in himself, walang bagay kay Abraham magsasabi natin, kaya ginawa ng Diyos para sa kanya, kasi gano'n siya. Hindi, unilateral yung promise. Ayon sa biyaya ng Diyos, tinawag ng Diyos si Abraham. At ito nga yung conclusion doon sa 7-point blessing natin, Panginoon. In you, all the families of the earth shall be blessed. Context again. Balikan natin yung pinakamaaga. This points back to the mandate of God in Eden. Kaya kung titingnan natin, aaralan natin mga kapatid, yung sinabi dito ng Panginoon kay Abraham na pagpapala, the seven great blessings, it is God's way of reversing the curse that He has pronounced on earth due to mankind's fall to sin. Kaya nga, gaya ng sinabi ko kanina, bagamat nagpapatuloy yung katotohanan ng pagiging makasalanan ng tao, no, God will never be denied and He will never be frustrated. His promise of gracious redemption, His plan of redemption shall continue. And that is shown here by calling one man out of the Ur of the Chaldees. Kaya nga, we may say, si Abraham tinawag ng Diyos from land of pagans to the land of promise. As we have seen here in the promise that the Lord has announced to Abraham or Abram. Kaya kagandahan dito, promise announced, promise received with obedience. Kaya sa verse 4, makikita natin, so Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran. And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their possessions that they had gathered. And by the way, dito sa verse 5, and the people that they had acquired in Haran, yung dapat mas tamang word na ginamit dito sa people, souls. Hindi ibig sabihin lumulutang ng kaluluwa to, pero ibig sabihin buhay. Hindi lang ito mga like alipin o servants, but they are precious in the sight of the Lord. And the people that they had acquired in Haran, and they set out to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan, verse 6, Abram passed through the land to the place at Shechem, to the oak of Moreh. At that time, the Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to Abram and said, to your offspring I will give this land. So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. From there he moved to the hill country on the east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. And Abram journeyed on, still going toward the Negev. Now, tingnan natin mga kapatid. This promise announced is also promise received by Abram with obedience. And for us to appreciate the manner of obedience that Abram has exhibited by faith in God, tandaan natin si Abraham, 75 years old. Yung kanyang asawa ni Sarai ay barren. Pero nasumpungan si Abraham na sumunod sa utos ng Diyos. And it is clear that that obedience springs from faith in the one true God who called him out of the Ur of the Chaldees. No wonder, gaya sa atin na pag-aralan na in the past, Hebrews 11 verse 8, anong sinasabi? By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Yun dapat i-highlight natin mga kapatid. Nung tinawag ng Diyos si Abraham na umalis sa Ur of the Chaldees, patungo dun sa lupa o lulupain na pinangako ng Diyos sa kanya, hindi sinabi ng Panginoon kung saan. Kaya nga, probably after 400 miles of journey, 400 miles, 400 times 1.6, that's probably 640 kilometers. So matakin yung 640 kilometers na nilakbay ni Abraham
kasama yung kanyang asawa na barren, at yung kanyang pamangkin na si Lot, at yung kanyang mga ari-arian, at kanyang mga na-acquire na lingkod, dumating sila sa Canaan. At hindi alam ni Abram, or Abram did not know until they reached Canaan, sa verse 7, na yun pala yung lupa na pinangako ng Diyos sa kanya. That his line or his seed or his offspring will possess. Naunawaan ba natin, mga kapatid? It's not the case na sinabi ng Panginoon, okay, sa Canaan ka pupunta, yun yung ibibigay sa'yo. Hindi sinabi ng Panginoon kay Abram. Doon lamang sa pagdating ni Abram sa Canaan, doon sinabi ng Diyos na ito yung lupain na ipinangako ko sa iyo. Makikita natin yun sa verse 7. Then the Lord appeared to Abram and said, to your offspring, I will give this land. Tingnan natin yung mga detalye binigay sa atin dito ni Moses sa biyaya ng ating Panginoon through the Holy Spirit. Tandaan natin yung Canaan, that land, ay mula saan? Yung mga taong naroon, yung mga Canaanites, ay mula saan? Yun ay lipi o lahi ni Canaan na sinumpa ng Diyos sa pamamagitan ng sumpa ni Noah laban kay Ham. So, sa madaling salita, yung mga tao narito, sinumpa ng Diyos. Yung lupa na yun, sinumpa ng Diyos. However, the Lord appeared to Abraham in Canaan, in that very land. Ang nakamamangha dito, mga kapatid, yung sumpa ng Diyos sa lupa na yun, God's curse on the land cannot and shall not contaminate His holiness. God's curse on that land will not frustrate God's plan of redemption, let alone His promise to Abraham. Again, I need to reiterate this to you. Canaan is the land of the one cursed by God through Noah. No, it's one thing to know or to see. Okay, ito yung lupa. Pero tandaan natin, yung Canaan, gaya na binanggit dito, mga kapatid, sa verse 6, yung Canaan, yung lupain na dinatnan ni Abram, kung saan sinabi ng Panginoon, by the way, ito nga pala. Canaan was occupied by the very descendants of the cursed, the seed of the serpent. Naunawa ba natin? If you were updated dun sa Israel, sa Gaza or whatnot, alam natin na matinding usapin at talagang matinding sigalot yung kanilang pinagdaraanan sa matagal na panahon. Yung Canaan, sinampa, yung mga taroon, they came from the line of the cursed. And here comes Abram, to whom the Lord appeared. Itong lupa na ito na sinumpa, na pinamamahayan ng aking mga sinumpa, ito yung ibibigay ko sa iyo. Ito yung pangako ko sa iyo. Hindi na nga sinabi ng Diyos agad kung saan. Abram ma-surprise sa pinahag ng Panginoon sa kanya. Pero tingnan natin kung ano yung paano ang naging tugon ni Abram sa Diyos. Abram responded to the Lord by building altars to the Lord. Tingnan niyo, mga kapatid. Sa verse 7. Pagkatapos magpakita ng Diyos kay Abram at ipinahayag sa kanyang pangakong ito, no, to your seed. Mas mainam yung seed kaysa sa offspring. To your seed, to your line, I will give this land. Anong ginawa ni Abram? He built there an altar to the Lord. That cursed land occupied by the cursed line. Anong ginawa ni Abram? He built altars to the Lord. Una, dun sa particular na lugar na iyon, sa More. And then, hindi siya natapos sa pagbibuild ng isang altar. Sa kanyang paglalakbay, nagtayo na naman siya ng
altars sa mga strategic locations sa Canaan. At kung makita natin sa verse 7, nagpakita ang Diyos kay Abram. Doon naman sa verse 8, he built an altar there to the Lord and called upon the name of the Lord. What was Abram doing here? By faith, he obeyed God's command in light of the promise that was announced to him. Promise announced, promise received, with obedience by faith. And in essence, Abram was reclaiming the land for the king. By building those altars, no, minamarkahan ni Abram yung mga strategic na location na yun, na bagamat yun yung Canaan, sinumpa ng Diyos, occupied by the Canaanites. What God said to Abram, he did so. At hindi sinabi ni Abram, okay. He acted by faith. By building those altars sa mga lugar na yun, nire-reclaim ni Abram yung land na yun for the king. Abram responded to the Lord by building altars to the Lord, reclaiming the land for the king, for the one and only true living God who made the heavens and the earth. He reclaimed the land for the king from those who come from the seed of the serpent, who in that land worship mere creatures, inspired by the serpent himself, who stands against the work of God. Yung response dito ni Abram, ito, pagsunod sa Diyos na may pananampalataya, kaya itinayo niya yung mga dambanan na yun, signifying na ito yung pinangako ng Diyos, ito yung sinabi ng Diyos. Nararapat lang na kami ay sasamba sa Diyos sa lupaing ito na kanyang pinangako. Although the Canaanites were occupying the land, Abram was claiming by faith that what God has said to him shall surely come to pass. And he prepared himself and those who will come after him according to what God has promised them. But we know the story doesn't end there, no? Gaya ng binanggit ko kanina. Canaan, occupied by the Canaanites, who come from the seed of the serpent, the line of the serpent. Yung kaaway, walang ibang gustong gawin kundi kontrahin o to stand against the work of God. At yun nga yung makikita natin dito, mga kapatid, as we move to our second point. Sa kabila ng pangako ng Diyos, naroon ang kaaway upang gawin ang lahat para mahadlangan yung katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Let's move to our second point, verses 10 to 16. Promise assailed. So nangyari, sinabi ng Diyos, yun yung lupa na ipinangako niya sa seed ni Abraham. Pero hindi nagtagal, habang siya naroon, there was a famine in the land. Matinding tagutom. Kaya sa verse 10 makikita natin, now there was a famine in the land. So Abram went down to Egypt to sojourn there, for the famine was severe in the land. When he was about to enter Egypt, he said to Sarai, his wife, I know that you are a woman beautiful in appearance, and when the Egyptians see you, they will say, this is his wife. Then they will kill me, but they will let you live. Hindi binanggit ng Biblia kung bakit ganun yung naging saloobin ni Abraham. But we can somehow guess na perhaps he knew or yung na notorious yung mga Egyptians na ginagawa ito. Kilala yung mga Egyptians na ito yung kanilang kinagawian. Kaya ganoon lamang yung takot ni Abraham sa kanyang paglakbay pababa sa Egypt, dahil nga kailangan niya kumuha ng pagkain doon dahil merong matinding famine sa Canaan. Huwag nating ma-miss yung point, mga kapatid.
the enemy aims to use the famine. No? Ang layunin ng kaaway ay gamitin yung famine hindi lamang bilang distraction but also a diversion for Abram para hindi siya manahan dun sa land of Canaan. Pero hindi lang din yun, kundi para sirain yung pangako ng Diyos na sa pamamagitan ni Abram at ng kanyang asawa na si Sarai na barren, no, na mahadlangan yung pangako ng Diyos that there will be a great nation that will come from his very loins. Naunawaan ba natin? Yung aim ng kaaway, gamitin yung famine na yun, hindi lang para i-distract si Abram, kundi para ilihis ang kanyang paningin at sirain yung pangako ng Diyos sa kanya. Makita natin, no? Si Abram, he flees to Egypt because there's famine in the land of Canaan. Kakatanggap niya lang ng pangako ng Diyos na yung Canaan will belong to him and to his descendants. Pero, kinailangan niyang umalis sa lugar na iyon o sa lupang iyon. Ito pa, kung paano si Sarai ay barren, Canaan was also barren because of that famine. Natin maunawaan, doon sa sitwasyon ni Sarai bilang barren at yung Canaan bilang barren due to famine, sitwasyon na ito talagang malabong maintindihan na totoo ba? O matutupad kaya talaga yung pangako ng Diyos? To make the long story short, makita natin, si Abram, pagpasok na ng Egypt, anong ginawa niya? He resorted to his own ways. He trusted in his own wisdom, sa sarili niyang diskarte. Sa halip na tumayo ng may pananampalataya sa pangako ng Diyos na tumawag sa kanya. Doon sa verse 13, tingnan natin mga kapatid. No? Sabihin mo, kapatid kita, nang sa gayon, tratuhin ka na maayos at tatratuhin din lang ako maayos. Nang sa pamamagitan mo, maliligtas ako. Yun yung sinasabi ni Abram. And that my life may be spared for your sake. Makita natin ito sa Abram, instead of trusting the Lord, he resorted to his own way. He trusted in his own wisdom, sa sarili niyang kaparaanan. Ang kanyang pagtitiwala ay nandun sa kanyang asawa, kanyang kapwa needy, ng biyaya ng Diyos na nangako sa kanila. Now, don't get this wrong. Hindi ibig sabihin, hindi, kung talaga nagtiwala si Abram sa Diyos, kahit may famine sa Canaan, no, makakakain siya ron. Hindi po, mali iyon. No? Yung providence ng Diyos, as Calvin enlightens us, no? Hindi ibig sabihin ay, yung katotohanan ng providence ng Diyos, ay hindi na tayo gagawa ng kaparaanan, ayon sa kalooban ng Diyos, no, na para sa ikabubuti ng ating mga sarili. Ang problema rito, mainam naman sana yung gustong kahinatnan ni Abram, pero yung kanyang kaparaanan dun sa nagkamali. Bakit? Yung pagkakamali na yun ay saan nagbula? Sa halip na magtiwala siya sa Diyos ng buong puso, siya ay nagtiwala sa sarili niyang isip, sa kanyang asawa, sa kanyang pamamaraan. At ang resulta ay he swerved from the word of the God who promised to him. Kaya sabi ko sa inyo, no, yung kaaway, ito yung ginamit itong famine na ito bilang kanyang kaparaanan para ma-distract at ma-destruct yung destruction rather, no? Ma-destroy yung promise ng Diyos sa kanya. Kaya dito sa verse 14, nung pagpasok ni Abraham at ni Sarai sa Egypt, nakita ng Egyptians na si Sarai ay maganda, kaakit-akit. No? Kaya sa verse 15, and when the princess of Pharaoh saw her, kinumend nila si Sarai to Pharaoh. Kaya naman si Pharaoh, kinuha si Sarai upang kanyang maging asawa. Now, we don't know kung wala pang asawa si Pharaoh, but this is common. Alam naman natin sa practice ng mundo, lalo na mga monarchs, no, na kung anong gusto nila, gagawin nila.
Kaya common sa maraming monarchs, sa Pharaoh na maraming asawa. Ito sa verse 16, ganito katuso si Satanas, ganito siya kakaning, ka-deceitful. And for her sake, tama nga naman. Yung sinabi ni Abraham, nagkatotoo. So everything seems okay. Verse 16, and for her sake, he dealt well with Abraham. Hindi pinatay si Abraham, pinagpahala pa siya, quote and quote, nino? Nung Pharaoh na kanyang kinatakutan. Hindi lang na he was spared yung kanyang buhay, he had sheep, oxen, male donkeys, male servants, female donkeys, and camels. In other words, sa kabila ng famine sa Canaan, pagpunta sa Egypt, nag-work yung plano ni Abraham. Hindi ba? Pero hindi alam ni Abraham na yung kanyang ginawa rito, the promise that was announced to him, the promise which he received, here is being assailed, is being risked, being jeopardized. Bakit? Ganun kakaning si Satanas. Bagamat parang nag-work yung plano ni Abraham, pero yung kanyang asawa, na sa pamamagitan ng pangako sa kanya, yun ang kakasangkapanin, upang maganap yung pangako ng Diyos, ay kinuha na ng iba para maging asawa. Nag-work na yung plano ni Abraham at the expense of what? God's plan. Nabulag si Abraham sa pagkakataong ito at hindi nakita na what was jeopardized or risked or assailed ay walang iba kundi yung pangako ng Diyos na tumawag sa kanya. Perhaps, Abraham was thinking, yung kanyang buhay kailangan mas spared kasi pinangakuan siya ng Diyos. Pero at what expense? Yung kanyang asawa na pinagkaloob ng Diyos sa kanya, na malinaw na kabilang sa plano ng Diyos na ipinangako sa kanya. Kaya kung susumahin natin, walang ibang nais sirain dito ang kaaway, kundi yung pangako ng Diyos. Dahil alam ng kaaway na kabilang dito yung planong pagliligtas ng Diyos, hindi lang para sa kanya, kundi sa kabuuan. Sa Tagalog mga kapatid, pinahamak ni Abraham walang iba kundi yung pangako ng Diyos. Dahil sa kanyang pagtitiwala sa kanyang sariling karunungan, nabulag si Abraham at hindi nakita na ito ay salungat o pagsasalangsang sa dakilang plano na pinangako ng Diyos para sa kanya. But thanks be to God. As we move to our third and last point, this promise that was announced to him, this promise that he actually received, and yet was assailed and was risked because of Abraham's lack of faith in God, by God's grace, by God's faithfulness, by God's power, makikita natin, this promise is still affirmed. In verses 17 to 20, for our third and last point. Bagamat ito yung nangyari, makita natin, pinatotohanan, pinotektahan at itinaguyod ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Sa kabila ng favorable, as it seems, yung kalagayan ni Abraham at ni Sarai sa verse 16, pagdating sa verse 17, makikita natin, but the Lord afflicted Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. Hindi hinayaan ng Diyos na yung kanyang pangako ay masira o ma-frustrate. Na sa kabila nga na ito ay pagkakamali o pagkakasala ni Abraham,
yung katapatan ng Diyos ay higit sa pagkukulang ni Abraham. Kaya naman pinakita dito ng Diyos na sa kabila na nangyari, magpapatuloy yung kanyang pangako. The Lord afflicted Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife. Kaya sa verse 18, ito yung naging response si Pharaoh. Pinatawag si Abram at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Ba't di mo sinabi na asawa mo ang babaeng ito? Ba't mo sinabi na kapatid mo siya? Dahil doon, kinuha ko siya bilang aking asawa. Ang sabi ng Pharaoh, because of the plagues, by the way, this is preview, no, of that which is to come or to happen sa Egypt in the time of Moses and of Israel in the land of Egypt. Yan ang sabi ng Pharaoh. O siya, no, sa Tagalog, o ito yung asawa mo, binabalik ko na sa'yo, umalis ka na. Kasi sila yung tumanggap ng parusa ng Diyos. Now perhaps, no, kung tulad nyo ako, no, pilit kong tinatanong, ang bira, unfair ah. In a sense, no, Pharaoh acted in good faith. Nevertheless, hindi pa rin siya pwedeng ma-excuse dito, no? He could have asked. And notorious yung Egyptians na they are not so hospitable sa mga sojourners. Kaya nga, in a sense, valid yung fear ni Abraham for his life as they entered Egypt. Endangered na nga yung buhay niya sa Canaan, endangered din yung buhay niya sa Egypt. No? Nevertheless, hindi rin justified yung pagkakamali ni Abraham dito. Yung kanyang pagkakasala. Bakit? He should have trusted the Lord. No, regardless. No. Abraham was at fault. Pharaoh was at fault. But the Lord will never be at fault. The Lord will never fail in His promise. Ang pinakapunto dito mga kapatid, bagamat si Abraham tinawag ng Diyos upang kanyang maging kasangkapan, hindi ibig sabihin si Abraham ay perpekto. In fact, Abraham is also the recipient of what we all truly need. At yun ay yung biyaya ng Diyos. Ang pinakapunto dito mga kapatid, anuman yung kaharapin ng pangako ng Diyos, hindi mafo-frustrate ang Diyos. Yung pangako ng Diyos, yung kanyang plano ay matutupad kahit pa tayo'y makasalanan. Kahit pa tayo humarap sa samot-saring mga pagkadarapa. Bagamat sa araw-araw, gaya nakita natin sa particular episode na ito, sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay, no, kung susumahin natin, sa araw-araw, samot-saring mga bagay na ginagawa natin na taliwas na sa pangako ng Diyos na tinanggap na natin. Pero ang kagandahan dito mga kapatid, ang kamangha-mangha, sa kabila ng ating mga kahinaan, kakulangan, pagmamalabi sa ating Diyos, ang ating Diyos, hindi siya mafo-frustrate. He will not fail. He will never be frustrated. His plan will never be ultimately jeopardized. His plan will never be ultimately sabotaged. Why? He is the God who made the heavens and the earth. He is the faithful Lord. Now, hindi ibig sabihin ito mamumuhay tayo in licentiousness. Ganun pala, so gagawin ko ang lahat ng kung ano gusto ko. Hindi. No? Hindi ito dapat gamitin na kaparaanan para tayo lalong sumuway sa Diyos. Kundi, lalo nga tayo magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Sa kabila ng ating mga kakulangan, kahinaan, walang maipipinta sa ating Diyos na tapat. Kung ano kanyang sinabi, yun ang mangyayari. As simple as that. Kung ano kanyang sinabi, yun ang mangyayari. Sinabi ng Diyos, ikaw'y pinababanal,
at ikay tinawag sa kaluwalhatian, kahit paanong tingin mo sa sarili mo, gano'n ka frustrated sa level ng sanctification mo sa puntong ito, ngunit ang pangako ng Diyos, ikaw ay tinawag bilang kanyang anak, magtiwala ka sa kanya. Yung kanyang pinangako, yun yung matutupad. Sa panahong ito mga kapatid, sa sama-saring mga bagay na narinig natin, no? Sa iglesia natin, Panginoon, sama-saring mga kilalang leaders, failing, hindi lamang to those who are in authority of service in the church, kundi even mga members of the church. Yung natural na response natin ay despair. Dami ko pa naman natutunan sa kanya. Siya pa naman nag-invite sa akin. Pero di mo, wala na siya. Just recently, there's a famous particular Baptist pastor, theologian, who was brought to the admission of his adultery. And maraming mga tao naglulook up sa taong yun. We thank the Lord that he is found in the grace of the Lord in repentance. Pero hindi natin maalis, maraming mga tao lalo na nag-look up sa kanya na in our language bilang mga Pilipino, pinagkatiwalaan ko pa naman siya, ako nakikinig sa kanya, sinusundan ko pa naman siya. Pero kagandahan dito mga kapatid, I'm not saying na we are excused or pwede natin justify yung mga kasalanan natin. That's not the point. Ang kagandahan dito mga kapatid, ano man ang mangyari sa atin, kahinaan, kakulangan, pagkadapa, hindi nun mapasusubalian yung pangako ng Diyos. Yung mga pangako ng Diyos sa kanyang iglesia will never fail. Not only that we may fail, we will surely fail. At one point or another. Hindi ba? God's promises will never fail. What He has sworn through the covenant that He established for our salvation, that will surely come to pass. It will come to pass. Through our Lord and Savior. Through His Word, through His faithful Word. Sa pagbabalik natin Panginoon Kristo, makikita natin in all its grandeur. Ano man yung ating kaharapin sa ating buhay, individual, pamilya, iglesia, bansa, o sa mundo, hindi mapipigilan yung katuparan ng mga pinako ng Diyos sa atin. And we should take comfort sa katotohanan na yun. Mga kapatid, gaya ng paalala ko kanina sa pasimula, God's call to Abraham may be unique. Hindi ibig sabihin, okay, tatawagin ka rin ng Panginoon maya-maya, maghintay ka lang, umalis ka ng iyong bansa, ng iyong pamilya. Hindi. Unique kay Abraham yung pagkatawag na ito. God's call to Abraham may be unique to him in the history of God's gracious redemption through Christ. But, it is common to Abraham and to all of us how we often resort to trust in our wisdom and ways rather than trusting God alone, demonstrated in our obedience to Him. Unique man yung pagkatawag kay Abraham, common sa kanya sa ating lahat. Now when the going gets tough, we forget the gospel, we forget God's promises. That's why we resort to trust in our own wisdom and ways.
Kaya sa kaparaanan ng Panginoon, kung paanong iningatan niya yung pangako kay Abraham, tandaan natin, no? Ang reckoning natin ay na kay Abraham as the father of faith. Ganon din yung ginagawa ng Diyos para sa atin. Magpasalamat tayo sa Diyos na yung katibayan ng pangako niya para sa atin, para sa ating kaligtasan, katatagan at kapanatagan, ay hindi naayon sa pagkakatali niya sa ating performance. No, it's not the case, okay, Monday. Huwag ko yung pakainin to si Kirby. Kasi umaga pa lang, ayan na siya. No? Tuesday. Okay, Monday nagpray siya. Si CJ nagpray naman ng Monday. Pero Tuesday, parang nalibang. Hindi nagpray. Hindi ko to bibigyan. Hindi ko tutugunin yung kanyang pangailangan. Wednesday. Sabi ni Daniel, magbabasa siya ng Bible. Tapos sabi niya, mananalangin siya sa akin. Drawing lang. Kahit anong araw mo dyan, hindi kita bibigyan ng wisdom. Ganun ba ang Diyos sa atin? Ilang beses na ba tayo nagsabi sa Panginoon, Lord, ito na to? Di ba? Kakaganon natin, saan tayo nasusumpungan? Tiwala tayo ng tiwala sa ating sarili. Ang masakit pa, alam na nga natin yung katotohanan, hindi ba? Every Lord's Day, napapalalahanan tayo. But we find ourselves, no? Monday, medyo okay pa, no? Tuesday, Thursday, yan ang pinakamahirap. Tapos may balik, may bawi Sabado. Lord's Day po bukas, Lord. Alam nyo, 49th Lord's Day na ngayon. May ilan sa atin, siguro 3 Lord's Days lang inattend sa church. 3 na lang natitira sa taon na ito. Nawa, mapalalahanan naman tayo yung ating ipinangako sa Diyos at sa harapan ng kanyang iglesia. Magpasalamat tayo mga kapatid. Magpasalamat tayo na yung Diyos na nangako kay Abraham ay yung Diyos na nangako din sa atin sa pamamagitan ng mga pangako na ibinigay sa Kanya. At ipinakita na nga sa atin yung katuparan na yun, yung pinaka-essence yun, walang iba kundi si Kristo Jesus, the seed of Abraham, whom Abraham has seen and he rejoiced in it. 3 Lord's Days na lang mga kapatid ang natitira sa 2025. Pagharap na natin ng 2026, marinig natin 2026, akin to, no? Please be good to me. Ano mo, may damdamin ba yung 2026? No. Kapag di tayo nag-iingat, pagan yun. No? Balik dun sa pagan practice, pagan belief, pagan ways. Bunas tinawag na tayo, palabas mula roon, patungo saan? To His promises. Kaya mga kapatid, I will not say, okay, just be better next year. No. Remember that you are forgetful, but our God is not. Mga minamahal na mga kapatid, alalahanin natin na tayo makakalamutin, pero ang Diyos natin na hindi. He remembers His promise to us. He fulfills His promise to us. And despite all our weakness, failures, and shortcomings, He will see us through. He makes sure by His grace that He will sustain us till the end. Perhaps you're asking, anong conclusion nito, Pastor Kirby? I will not call you, although it's prudential, I will not call you right now to make a list sa iyong journal, sa iyong Bible. Masaagahan ko na ang punta sa church. I'm not saying it's wrong. Mas magiging tapat ako sa aking kaloob. I'm not saying it's wrong. Ako'y mas magiging mapanalangin. I'm not saying that's wrong.
Pag-iigihan ko pa yung pagbabasa ng Biblia. That's not wrong. But, for heaven's sake, 3 linggo na lang, 3 Lord silang titira sa 2025. Kung hanggang ngayon, ganun pa rin ang tingin mo sa Panginoon, na you are to make a list. And sa tingin mo, pag nagawa mo yun, God will be favorable to you. And then you're missing the whole point. You're missing the whole point. The Word of God reminds us of God's precious promise to us that despite the fact that we will fail, we will forget, we will grow weak, we will be frail, God will not be affected by those things. Hindi ibig sabihin hindi siya concerned sa atin. Hindi. When we are weak, God remains strong. When we are forgetful, God remembers. When we swerve to left, to right or to left, God brings us back to the right path. The path of the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ. Mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, pagsikapan nating paalalahanan nating sarili at bawat isa. No? Kapatid, alam ko ikaw ay puno ng bagabag, suliranin, problema, hamon sa buhay. Pero huwag ka mag-alala, nanatiling tapat ang Diyos. Nanatiling tapat ang Diyos. Tapat siya noon, tapat siya ngayon, tapat siya bukas. At dahil doon, ano man yung ating hinaharap sa kasalukuyan, matatapos din yun. Kasi alam natin na mayroong Diyos na nakakita, nakababatid ng ating kinabukasan. Siya naghahanda ng ating kinabukasan. At yung kinabukasan ay hindi yun yung abundance sa material na bagay na inaasam ng mundo, kundi yung ating pakikiisa kay Kristo Jesus when He finally comes for us according to His promise. Remember that God always remembers. He remembers His promise to us. Yes, even His promise that He will remember our sins no more. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa iyong biyaya.